Pakinggan po natin. Ito nga ang utos, ang mga palatuntunan at mga kahatulan na inutos ng Panginoon ninyong Diyos na ituro sa inyo upang inyong magawa sa lupain inyong paroroonan upang ariin. Ang Diyos po ay nagbigay ng utos. Ito ay nasa Biblia at isinabatas ng ating pamahalaan. Ano po ang dapat natin gawin sa pag-uutos na ito? Ayan ha, sinasabi dito sa Josue 1, ang talata ay 16 hanggang 18. Kung papaanong aming dininig si Moises sa lahat ng mga bagay, ay gayon ka namin himingin. Sumain niyo lamang ang Panginoon mong Diyos at gaya kay Moises. Sino mang maghimagsik laban sa iyong utos at hindi makikinig sa iyong salita, sa lahat ng iyong inuutos sa kanya ay ipapapatay. Ibig sabihin, hindi naman literal na papatayin, ano? Paparusahan. Yan po ang ating itinutulong sa ating lipunan. Ano yung mga pag-uutos na yan? Alam nyo, kung susuniin po nyo lahat ng batas dito sa Pilipinas ay galing o halaw sa 10 kautusan. Ano yung mga pinag-uutos yun? Ang unang-una, ito ha, bigyan natin ng kahulugan nito. Huwag kang gagawa ng imahe ng anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. May galit yata ang restaurant na ito sa akin. Nagsasalita ako, biglang binigay pagkain. Wala yata nakikinig. Alam niyo po, ano yung sinasabing huwag kayong sumamba ng Diyos-Diyusan? Yan ba ay yun lang mga sinasabi? Hindi po. Tingnan niyo sa 24 ha. Yan o. Huwag kayong gagawa ng anumang Diyos-Diyusan. Pinakmanugin ko. Ang ibig kong sabihin yan, huwag niyong sasambahin ang salapi higit sa Diyos. Sapagkat ang unang Timoteo, ang paghahangad sa salapi ang ugat ng lahat ng kasamaan. Yan po ang nanggagaling ang korupsyon. At ano po sabi ng Biblia? Isang pong pag-uutos. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang hahangad ng hindi sa'yo. Ano ba sabi ng Biblia? Huwag kang magpakayaman sa masamang paraan. Hindi baling ikaw ay sumagana kung sa mabuti. Kaya tama yung sinasabi ni Chairman Bacod, kontrahin natin ang korupsyon sapagkat very clear, ang korupsyon ay pagnanakaw. Ang mga korap ay mga magnanakaw. Hindi ba hintulog na yan ng Citizens Crime Watch, mga kasama? Lalabanan natin yan. Yan ay krimen, hindi lamang sa batas ng tao, kundi sa batas ng Diyos. Kaya dahil ito ang Citizen Crime Watch. Yan. Okay. At ito nga po, ang ating pagpapasunod sa batas ay magiging magandang ehemplo para sa susunod na mga saling lahi, sa susunod na henerasyon. Anong sabi ng Biblia? Sa Kawikaan 22 sa talata 6, turuan ng bata sa daan na dapat niyang lakaran, at pagka tumandaman siya ay hindi niya hihiwalayan. Maging mabuting halimbawa ang Citizens Crime Watch, sapagkat hindi naman lingid sa ating kaalaman kahit gaano kadiing itanggi ng mga namamahala. Laganap na naman ng krimen! Laganap na naman ng droga! Laganap na naman ng patayan! Bakit? Sapagkat nakikita ng ating mga kababayan na ang mismong mga namumuno sa atin ay hindi sumusunod sa batas. I-justify nila ang paggamit ng droga. Sasabihin nila, gusto lang humaba yung working hours. Yung mga tinugis noon na mga drug pusher, binigyan ng pardon. Yung mayor na noon ay nagtago na sa Amerika, bumalik dito, namamayagpag na naman. Yung isang dating senadora na nausahan sa mismong bilibid, nagpo-promote ng drug trade.
Hindi naman sila bumbero eh. Pero ang ibig ko sabihin, bakit pinapakita ng pamahalaan sa ating mga taong bayan na hindi sumusunod sa batas? Dating Pangulo, aarestuhin, itatapon sa Hague. Walang warrant of arrest, laban sa batas. Yes. Paano mo aasahan sumunod ang mga taong bayan sa batas kung